Lakad muna tayo. Morning walk. Actually, early morning, no? Pero madilim siya. Madilim pa. Parang marami pang babagsak na mga snow. Madilim pa ngayon dito sa amin. Hindi ko alam, pero ano na eh, siguro mga 8 na. 8 morning na. Pero madilim siya. Ayun na ang bus. Dumaan na. Natin yung street. Complete. Ito kahapon, pinalisan ko. Kasi nang nalinis itong street kahapon, na andito lang yung mga snow nagtambak dito. Ngayon, paglalabas kami, na auto, nakahamba lang siya. Kaya, yan lang ang aking nalinis kahapon. Yung madadaanan lang ng kotse. Doon puting-puti. Tapos dito green. Tiningnan ko lang kung nagsabog na sila ng mga asin. Yung mapre na ba yung yung dadaanan ng sasakyan. Yan. Ang ganda sana kasi tingnan. Kasi kapag ganito yung weather, kitang-kita mo yung mga ibon lumilipad at kung saan-saan dumadapo. Ang ganda kasi mabidyohan kapag sila'y nakadapo sa may sa may sanga. Parang ganito oh. Tapos nasa snow. Nakapatong sa snow. Ang ganda tingnan. Ang ganda kasi tingnan ito kapag puno-puno siya ng snow. Puting-puti. Pero kapag wala yung snow, nako, parang black or green siya lahat. Kitang-kita yung mga yung mga damo, mga basura, mga natuyong dahon. Pero kapag ganito, ayan, maganda siyang tingnan. Maaliwalas, malawak, at malinis. Pasok nga tayo dito. Maganda kasi ditong mag-video ba. At from here, ayan, kita yung aming ayun part, yung aming harapan, papasok. Tabing karsada to. So beautiful, always. Ngayon eh, early morning, 8 o 8 a.m. Pero paliwanag na siya. Medyo maliwanag na siya. Kapag ganito malapit ng mag-spring season, unti-unti nang lumiliwanag siya. Dami na sasakyan dumadaan kasi mga magtatrabaho na. Pasok na sa work. At dito sa side na ito, kaliwat kanan yan. Ganda yung tingnan kasi puting-puti siya. Lagi ako naglalakad dito kapag maraming snow. Kasi nga, hinahabol ko yung mga ibon kung saan dadapo. Ayun, naririnig nyo. Nagtutwit-twit na siya. Pero dun sa may likuran, kung saan naandun yung garden ko, naandun kasi mga pagkain nila eh. Hindi ko pa na-try lagyan to ng pagkain ng ibon. Siguro kung malagyan ko to ng kakainan ng ibon, marami rin ditong dadapo. I-try ko nga. Ang ingay ng mga ibon, ayun oh. Yun. Ayun oh, nagliliparan sila.
Papalambot muna ng baboy. Gagawin ko kasi siyang goulash. At ito mga isasama ko sa halo. Pickles, at saka mushroom, carrots, at paprika. Meron ako ditong natirang strawberry. Inugasan ko na kasi siya. Tanggalin ko lang yung dahon niya. Hindi pa kasi ngayon season ng strawberry, kaya medyo maasim pa. Kaya para medyo matamis siya, samahan natin ng marshmallow. Kasi kaunti lang naman, natira lang kasi sayang. Medyo maasim siya kasi. Kailangan mo talaga ng meron kung malasakang matamis. Yan. Ilang piraso lang naman. Bali, i-prepare ko lang siya. Habang iniintay kong maluto habang pinapalambutan ko pa yung aking goulash. Ito, proving ko siya dito. Kasi ito, intay ko mo lang. Kapag nailagay ko na yung gulay niya, yung kanyang sahog, saka ko umpisahan na yung strawberry. Marshmallow, akin muna palalambutan siya. Tawag dito. Tutunawin ko muna siya sa microwave. Kasi yung last time na ginawa ko kasi nito sa frying pan na pinaikot-ikot. Yung last time kasi na ginawa ko, nagpainit ako ng frying pan. Tapos aking ginanon siya. Tapos paangat, then i-roll mo siya dito. Siya. Yan. Tapos siya yung sugar niya. I-roll mo siya pag Magta-try ako ngayon sa microwave. One minute. Ayan. So, ito ang nangyari ngayon. Mahirap siyang yung i-process siya. Mas madali yung ginawa ko, yung nasa frying pan. Ito yung marshmallow dito sa pan. Nailagay ko na yung carrots at saka paprika. Ilagay ko na rin yung mushroom. Then mix na natin. Hintayin ko na lang lumambot itong carrots. Then tapos na siya. Masyadong mainit. Kaya medyo, hindi siya sunog. Parang naglasa siyang caramel.